dahil meron tayong guest speaker. Ito ay ang pastor na ito ay mabuti nating kaibigan. Last time na nandito siya noong 2023. Isa siya sa mga pastor ng Moonwalk Community Bible Church. Tawagin natin ang more than 20 years ko na yatang kaibigan, Pastor Clyde Soriano. Isang magandang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon at isang mainit na pagbati mula po sa aming iglesia sa Moonwalk Community Bible Church. And it's a joy and a privilege na makabalik ulit dito sa iglesia na ito na malapit din sa aming puso, malapit na kaibigan namin si Pastor Ramen sa napakatagal na panahon. At nais din naming ipaabot na kami po ay nananalangin para sa inyong iglesia. Kapag meron po kaming prayer meeting at kami po ay nagagalak sa Panginoon sa tuwing maririnig namin ang balita kung paanong kumikilos ang ating dakilang Diyos sa inyong kalagitnaan. At sana nga ay magpatuloy ang biyaya ng Panginoon sa inyong gawain dito at patuloy kami na kaakibat ninyo sa pananalangin. So salamat po, Pastor Ramen, sa iyong pag-iimbita. At para po sa ating pag-aaral, isa siguro sa pinakamalagim na nangyari sa ating kasaysayan ay ang paglubog ng RMS Titanic noong April 1912 na kung saan approximately mga 1,500 na katao ang namatay sa gitna ng paglubog nito. Now we know it was deemed as the unsinkable ship na it boasted yung massive na size at saka yung power nito and even yung state-of-the-art technology at saka engineering nito. Kaya talagang bilib na bilib, hindi lang ang mga makers nito, yung mga nakakita nito. At marahil dahil dito, baka pati yung mga kapitan at naging crew nitong ship na ito, baka naging kampante din sila sa kanilang pag-sail nung fateful night na iyon. At isa sa mga ebidensya nung pagiging complacent ng kapitan, dahil merong balita na nagkaroon ng warning sa barko na ito na merong iceberg ahead sa kanilang tutunguhan. Ngunit sa kabila ng mga warnings ng mga ship na nakapaligid sa kanila, yung kapitan, nagdire-diretso siya sa isang mabilis na paraan, no? Mabilis yung takbo ng barko sa isang iceberg known na lugar. At ang naging resulta nito, hindi nila pinakinggan. Ang naging resulta nito, lumubog ang tinatawag nilang unsinkable ship at napakaraming buhay ang nawala. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung nagpapakita sa atin, no, ng panganib ng pagkakaroon ng isang complacent attitude na yung complacency po, no, it can cause to lead to ruin. Na itong pagkakaroon ng ganitong attitude, ito'y mapanganib dahil hindi lamang po na tayo ay nailalagay sa isang lugar kung saan mapapahamak tayo, hindi lang physically ito. Kasi pati spiritual na kalagayan, maari ding itong mangyari. Kaya nga yan po ang nais kong dalhin sa ating pag-aaral sa umagang ito at ang layunin ko, sana nawa ay bilang mga individual na mananampalataya at bilang iglesia rin, mailayo po tayo sa attitude ng complacency. Nais ko po kayong anyayahan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Amos chapter 6. Amos chapter 6. Basa po ako sa New American Standard na version. Sa Amos chapter 6, sabi sa verse 1, "Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure in the mountain of Samaria, the distinguished men of the foremost of nations, to whom the house of Israel comes. Go over to Calne and look, and go from there to Hamath the Great. Then go down to Gath of the Philistines. Are they better than these kingdoms? Or is their territory greater than yours? Do you put off the day of calamity
And would you bring near the seat of violence, those who recline on beds of ivory and sprawl on their couches and eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall, who improvise to the sound of the harp and like David have composed songs for themselves. Verse 6, who drink wine from sacrificial bowls while they anoint themselves with the finest of oils, yet they have not grieved over the ruin of Joseph. Verse 7, therefore they will now go into exile at the head of the exiles, and the sprawlers banqueting will pass away. The Lord God has sworn by himself, the Lord God of hosts has declared, I loathe the arrogance of Jacob and detest his citadels. Therefore, I will deliver up the city and all it contains. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kayo na puspos ng pagpapala, muli kaming lumalapit sa inyong dakilang presensya at nagpapasalamat na ang inyong trono ay isang trono ng biyaya kung saan namin matatagpuan ang kayamanan ng karunungan at tulong sa gitna po ng aming pong mga kalagayan. At ngayong oras po, kinikilala namin ang aming pong kahinaan, ang aming pong pangangailangan sa inyo. Naway pagkaloob nyo ang karunungan mula po sa akin na tagapagturo hanggang sa mga tagapakinig. At nang sa gayon, tunay po na maging kapakipakinabang ang pag-aaral namin ng inyong salita. Muli naming idinadalangin na sana po ang banal na spirito ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang sa gayon, ang inyong salita ay tunay na magkabunga sa buhay ng bawat isa. Muli po, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri dahil kayo ay dumidinig ng aming panalangin dahil ito'y lahat nilalapit namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now ito pong aklat ng Amos, sinulat nung panahon nila King Uzziah at saka ni King Jeroboam II. Merong dalawang kingdom sa time ng Israel nung panahon na yon. At ang sentro ng mensahe ay para sa Northern Kingdom at merong mensahe ng paghahatol sa kanila dahil sa nangyayaring spiritual decay sa kanilang bayan. At dito nga po sa ating binasa, actually pangalawang pronouncement ng woe na ito ni Prophet Amos sa kanila. Yung unang pronouncement ng woe, matatagpuan po natin sa chapter 5, kung saan kinundina ng Panginoon ang bayan ng Israel na bagamat pine-perform nila yung kanilang religious duties ng pag-o-offer ng mga sacrifices. Kumbaga ba yung external na mga bagay patungkol sa gawain ng Panginoon, kinundina sila ng Diyos. Dahil bagamat ginagawa nila yung mga externals, nakalimutan nila yung pinakamahalaga. Kumbaga ba yung nasa puso kung ano bang dapat na ginagawa ng mga tao ng Panginoon at yan ay magpairal ng katuwiran sa kanilang kalagitnaan. Pero dito sa ating binasa kanina, dito sa chapter 6, yung woe was given in particular sa mga leaders, religious leaders ng bayan ng Israel. And they were condemned because of their godless complacency. Na itong talata na binasa natin, binibigyan tayo ng warning na yung complacency, it is dangerous because it brings about the wrath and judgment of God. At kung may mensahe nga po ako na gustong maiiwan sa ating lahat, sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang mensahe po is that spiritual complacency is a fruit of pride that invokes the wrath and judgment of God. Ang pagkakakampante sa spiritual na kalagayan ay bunga ng pagmamataas na humihimok sa puot at paghahatol ng Diyos. So dalawang bagay po ang gusto kong pansinin natin pagdating dito sa talata na ating pag-aaralan. Una po sa lahat, tingnan po natin yung characteristics ng complacency, and then pangalawa, tingnan natin yung condemnation ng complacency. So una sa lahat, tingnan natin yung characteristic ng
complacency. At dito, makikita natin na sa unang bahagi na yung indictment ni Amos sa mga leaders ng nations of Israel, pinakita sa atin kung ano bang itsura ng spiritual na complacency. And so dito, ang tanong natin, what are the characteristics of spiritual complacency? So, merong at least ilang bagay na babanggitin tayo. Una sa lahat, ang makikita nating katangian ng complacency is that those who are complacent, they are self-secured. Notice how the prophet Amos calls out the leaders. Sabi, woe to those who are at ease in Zion and to those who feel secure in the mountains of Samaria, the distinguished men of the foremost of the nations to whom the house of Israel comes. And so, the Lord condemns yung mga distinguished or yung mga well-known na mga men sa Zion at Samaria. Sila yung religious leaders nung panahon na ito, and they were condemned because they lived at ease. Nang ibig sabihin nun, namuhay sila carelessly. At yung kanilang pamumuhay ng careless, ito'y ang dahilan nito, sinasabi dito because they felt that they were secure. Now yung verse 2, meron pong magkaibang opinion kung ito ba'y intimation ng judgment na nanggaling kay Prophet Amos or marahil it was a quotation kung paanong nagmamalaki yung mga leaders na sinabi, tingnan nyo itong mga bansa na ito, hindi naman mas magagaling sa amin itong mga ito. Pero kahit anong posisyon po ang kunin natin sa verse 2, ang ini-emphasize po nun is that ini-emphasize yung sense ng self-security ng bayan ng Israel nung panahon na yon. They based their security on the fact that no city in their region, even though mga ancient na mga cities na ito, distinguished na mga cities, walang pwedeng magkumpara sa kanilang kalagayan nung panahon na iyon. Now, kasi nung panahon po, nung i-confront sila ng Diyos through Prophet Amos, Israel was considered as chief of nations nung time na iyon. Bagamat divided sila, merong northern kingdom na pinag-aharian ni Jeroboam II at yung southern kingdom naman ay pinag-aharian ni Uzziah, Israel was flourishing. Yung Zion na capital ng Jerusalem at saka yung Samaria naman na capital ng yung Samaria naman, they were not inferior to the great flourishing capitals na binanggit dito, kagaya po nung Calne. Yung Calne is the same as Calno na matatagpuan natin sa Isaiah chapter 9 or chapter 10 verse 9. That's a capital city. That's the capital city sa land ng Shinar. According sa mga Targums, ito daw po yung Ctesiphon, isang large city na naka-situate sa tabi ng Tigris. Alam naman natin kapag ang isang syudad nakalagay sa Tigris, prosperous ang bansa na o bayan na iyan. Yung Hamat naman, it's a capital ng Syrian kingdom according to Genesis 10:18 and Numbers 34:8, while Gath, medyo familiar tayo dyan kasi isa sa mga capital cities ng Philistines. At nung time nga ni David, yung Gath ang capital ng Philistine. Now, nung time po na sinulat itong Amos, yung Israel, yung Jerusalem at saka Samaria, hindi sila inferior sa mga bansang ito. Sabi ni Kaylin Daylich sa kanyang commentary, under these kings, kay Uzziah at saka kay Jeroboam II, the two kingdoms stood at the summit of their prosperity. Si King Uzziah nung time na ito, he has completed yung kanyang pag-conquer sa mga Edomites at saka sa mga Philistines, tapos naging tributary nila yung mga Ammonites nung panahon na ito, and he also fortified yung city ng Jerusalem na kung saan yung pangalan ni Uzziah, kilalang-kilala na siya sa Egypt nung time na ito. Sa kabilang banda naman si Jeroboam II, he had also completed yung kanyang pag-overcome sa mga Syrians at nirestore niya yung borders ng kingdom from the country of Hamat to the Dead Sea. And Zion and the mountains of Samaria were known as strongholds. Kaya nga po, kung
papansinin natin yung konteksto na yun, kaya po natin binabanggit, malalagay na natin ngayon kung bakit gano'n na lang ang naging attitude ng mga leaders nung panahon nila. Para sa kanila, yung idea ng magkakaroon ng pagsakop at pagkawasak ng Israel, malayo sa isipan nila yan eh. Bakit? Kasi napakayaman ng bansa, they were secured, may mga fortified cities, the leaders felt perfectly secured sa kanilang situation. They trusted in themselves, in their prosperity, in the strength ng military situation nila, sa halip na magtiwala sa Diyos. And therefore, itong mga leaders na to, they lived in godless complacency kasi nagtiwala sila. They felt secured in their prosperity. At ang implication nito, mga kapatid at mga kaibigan, tanda ng pagiging complacent ay yung pagkakaroon ng feeling ng self-security sa ating prosperity. Na kapag tayo ay umuunlad, tayo ay yumayaman, dito po pumapasok yung pakiramdam ng pagiging kampante sa ating kalagayan. Whether we speak of as individuals or even as a church. And magandang halimbawa actually dito pagdating sa buhay ng iglesia, yung nangyari sa church sa Laodicea. Most of us may be familiar na kinundena, ni-rebuke ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang iglesia sa Laodicea for their lukewarmness sa Panginoon. Na bagamat hindi nila nire-reject ang Diyos, hindi nila nire-reject si Kristo, they were not zealous sa kanyang worship, sa kanyang service. There was lack of devotion to Jesus Christ. And we ask the question, bakit naman ganon ang attitude ng church doon? Let's go to Revelation 3. Tingnan natin, bakit naging lukewarm ang church sa Panginoong Yesus? Revelation chapter 3 verse 17 tells us, sabi dito, because you say, I am rich and I have become wealthy and have need of nothing. So, dahil yung iglesia, nakita nila, mayaman sila materially, inassume nila, spiritually, mayaman na rin sila. And they boasted na, napakarami na naming, marami kayo, mayaman kami sa resources. Pati sa aming kalagayan bilang isang iglesia, talagang namamayagpag kami. Pero matindi dito kasi hindi lang na nag-boast sila sa mga kayamanan nila, notice how they boasted sa riches nila. They boasted that they had acquired yung riches na yon by themselves. Kasi pwede pong literal translation po nito is that I am rich and I have gotten riches. Grabe, no? Mayaman kami at yung dahilan kung bakit kami mayaman, kasi dahil sa amin, kaming gumawa niyan. We have gotten riches. And ang pinakamalungkot sa lahat, bilang isang iglesia, beyond boasting about their riches, claiming that they themselves acquired yung riches sa kanilang sarili, notice, sabi dito, wala na kami ibang kailangan. Wow, grabe, no? Parang sabi nga nila, cringe. Wala na kaming ibang kailangan. They were self-sufficient. Why? They felt secured sa kanilang prosperity. Mga kapatid, mga kapwa mananampalataya, ito'y isang pagtawag at pagpapaalala sa atin na mag-ingat tayo pag dumarating ang prosperity sa atin. Dahil maari tayong patulugin nito sa complacency na iniisip natin, ine-equate natin yung material blessings na meron tayo, equivalent niya spiritual blessings. Mali po yan. Hindi po yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. At ang malungkot dito, yan po nagiging mensahe sa ating panahon. Na kung ikaw ay mayaman, materially, pinagpapala ka spiritually. Wala po tayong makikitang ganyang pagtuturo sa salita ng Diyos. At sa halip, dapat maging mapagbantay tayo. Dahil nakikita natin, sa gitna ng material prosperity, there is always this danger to be lulled in complacency na isipin natin, safe tayo. Safe tayo.
Kasi materially, okay. I'm talking about whether you are as a Christian, as an individual, na pagdating sa iyong attitude na as long as magandang trabaho ko, meron kaming bahay, as long as maayos ang pamilya ko, as long as na napoprovide ang mga pangangailangan namin, di okay na kami. At para rin naman sa mga Kristiyano na, as long as may ministry, gumagalaw ako sa church, uma-attend ako sa mga worship services, okay na ako doon. As long as matagal na ako sa Christian life, okay na ako. Bilang isang iglesia, ganun din. Baka maiisip natin, grabe lumalago ang church natin. Dumadami ang attendees natin, nakakagawa tayo ng napakaraming gawain para sa Panginoon. Baka isipin natin na dahil dito, okay na tayo. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo na itong mga bagay na ito magpatulog sa atin sa complacency, tutungo sa ating kalamigan at ultimately malungkot kasi tutungo sa ating kapamakan. So, yan po yung unang tanda na nakita natin ng complacency, yung feeling ng sense ng security dahil sa prosperity. But secondly, mapapansin din natin dito sa talata natin, pangalawang tanda ng complacency sa kanila is that they disregarded the day of judgment. Notice in verse 3 what they say, "Do you put off the day of calamity, and would you bring near the seat of violence?" Sinabi dito, you put off the day of calamity. Hindi po niyan ibig sabihin na pinatigil nila or pinahinto nila yung araw ng paghahatol. Wala hong pwedeng makagawa niyan na patigilin yung araw ng paghahatol. Ang ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin niyan is to disregard the day of judgment by putting it off sa ating mga isipan. Sabi ni Barnes sa kanyang commentary, as far as in them lay, they assigned a distance to it, yung day ng judgment, although they could not remove the day itself. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, itong mga leaders na ito, bagamat binantaan na sila ng Diyos ng paghahatol, sa halip na pakinggan yung paghahatol, anong sinasabi nila? Ay, wag nating isipin. Wag muna nating isipin yung paghahatol ng Diyos. So they willfully ignored yung message ng judgment. Now we ask the question, why? And notice what it says, that they ignored, that they put off the day of judgment to what? To bring near the seat of violence. The reason for ignoring yung judgment is so that they can bring near wickedness. In other words, they ignored the day of judgment so they could continue in their sin. Na ang reason, i-put off na natin ang pag-isip ng paghahatol ng Diyos. Bakit? Para makapagpatuloy ako sa kasalanan na aking ginagawa. So, ito pong complacency, ang ginagawa niya sa atin, sinasabi sa atin, ay, wag mo munang isipin yung paghahatol ng Diyos. At ang dahilan kung bakit ipuput off mo yung pag-iisip ng paghahatol ng Diyos, para makapagpatuloy ka pa sa paggawa mo ng kasalanan. Hindi ba't ganyan ang nangyari doon sa 2 Peter kung saan yung mga mockers ng muling pagbalik ng Panginoon, tinatanong nila, kailan ba babalik ang Panginoong Yesus? Napakatagal na panahon na. Simula pa nung simula, wala pang nangyayari. Anong sabi ni Pedro sa kanila? They willfully ignored yung mga nangyari na nung nakalipas kung saan ang Diyos naghatol dahil sa kasalanan. Kinalimutan nila yung judgment. And why did they do so? Kasi itong mga mockers na ito, gusto nilang sabihin na hindi babalik ang Panginoon dahil alam nila na sa pagbabalik ng Panginoon maghahatol siya. They did that, according to 2 Peter, they did that because they were living yung kanilang lust. Nabubuhay sila sa kanilang mga laman. They wanted to disregard. Isang tabi na muna yung usapin ng paghahatol para magpatuloy sila
sa kanilang kasalanan. At paalala mga kapatid, disregarding judgment leads to licentious living. That people often put off the discussion of judgment because they want to continue in their sin. Gandang example dito, si Felix sa Acts chapter 24, he was interested in listening to the Apostle Paul, and the Apostle Paul obliged. Nagturo siya patungkol sa pananampalataya kay Kristo. Pero anong sabi doon? When Paul began to talk about yung subject ng righteousness at saka ng judgment, ano sabi ni Felix sa kanya? Go away! Umalis ka muna! Papatawag na lang kita pag may convenient time. And interesting, pagkatapos ng verse na sabihin ni Felix na go away, ang comment kay Felix, nag-aantay kasi si Felix, nalagyan siya, bigyan siya ng pera para palayain niya si Apostle Paul. So makikita natin, si Felix, he was convicted of the message ng judgment. However, because he still wanted to pursue yung buhay ng kasalanan, wag na muna Paul, umalis ka na muna dito. And how often do people do that? That when you share the gospel to them, that you tell them, because before we can present the good news of salvation in Jesus Christ, we must tell them the bad news that we are sinners before a holy God and we are condemned because of our sins. Na because sa ating patuloy na pagre-rebelde sa Diyos, ang poot ng Diyos ay dapat lamang na mapunta sa atin. Mga kapatid, yan ay importante sa mensahe natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo kung ma-appreciate nung mga kinakausap natin yung mensahe na meron kay Kristo na may kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. And what do people do pagka nangyayari yung discussion ng judgment? Ayokong pakinggan. And sad to say, even, hindi ko alam kung sa experience nyo, sa mga pakikipag-usap patungkol dito sa mga hindi mananampalataya, ang karaniwan na nagiging excuse is that may gusto pang ipagpatuloy na kasalanan sa buhay, kaya ayaw sumuko. And so, pinapakita lang sa atin dito na yung idea ng judgment, it makes people guilty and accountable para sa kanilang mga kasalanan. And therefore, assigning judgment to a distant future is always convenient. So complacency, yun ang ginagawa ng complacency. Sinasabi niya, itabi mo na muna. Nagiging complacent kasi itabi na muna natin usapin ng paghahatol. But thirdly, hindi lang na self-secure dahil sa prosperity, hindi lang sa pag-disregard ng judgment. Thirdly, they were also marked by carnal indulgence. Sabi dito, those who recline, verse 4 to 5 ng Amos 6, those who recline on beds of ivory and sprawl on their couches and eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall, who improvise to the sound of the harp and like David composed songs for themselves and drink wine from sacrificial bowls while they anoint themselves with the finest of oil. So as a result of putting off yung judgment sa kanilang isip, they indulge yung kanilang carnal na mga kagustuhan. At you can just picture itong ginagawa ng mga leaders nila. It's living in luxury. No, nakikita natin mukhang may parang araw-araw may party. Bro, araw-araw ang ulam ay lamb. Araw-araw ang pagkain ay sagana na fattened calves ang pagkain. They invented instruments and songs for their own enjoyment. And sabi dito, they drink wine from yung sacrificial bowls. At by the way, no, yung pag-inom mula dun sa sacrificial na bowls, nung time ni Moses, senyalis yun ng zeal ng paglilingkod ng mga leaders nung time nila. Pero nung time ni Amos, sa halip na maging senyalis siya ng zeal sa paglilingkod sa Panginoon, it was a sign of drunkenness na naging gano'n ang kanilang pamumuhay na sila'y nag-indulge sa kakagustuhan ng kanilang mga laman. So sa halip na itong mga tao na ito, dahil sila'y tao ng Diyos, sa halip na sila'y makarakterize ng kabanalan,
ng self-control, nakita natin dito yung kanilang selfish extravagance, yung gluttony, yung pagiging drunkard, at yung reveling. And so, sa halip na isik nila yung pleasure mula sa Panginoon, hinanap nila yung pleasure ng kanilang laman. And when we become complacent, kapag ka-complacent tayo, kitang-kita yan sa klase ng pamumuhay na mayroon tayo na ini-indulge natin yung mga carnal pleasures natin. That we are consumed more by yung mga earthly pleasures natin, sa halip na yung mga spiritual things ang siyang inuuna natin. When we spend our time and energy more on worldly amusements and pleasures instead for caring for our own souls. Yan ang tanda na nagiging complacent na tayo. Sabi ng isang author, complacency thrusts our heart to run after the pleasures of the world than after the pleasures of God, to pursue the comforts of the world offers than the comfort of the Spirit of God, to seek our security in the things of the world than in the Maker of the heavens and the earth. Now, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin nito na isantabi natin yung mga legitimate pleasures. Tandaan natin, sabi ng 1 Timothy 6, di ba? That God has given us all things freely to enjoy. Ibig sabihin, ang Panginoon napakabuti niya na pinagkakalob niya yung mga bagay sa atin upang ma-enjoy natin. Subalit, kailangan magkaroon tayo ng soberness para balansihin yung mga pinagkakalob sa atin, na mag-ingat tayo na yun na lang ang hinahabol natin, yung binibigay ng Panginoon sa atin, sa halip na yung Panginoon na siyang nagbigay sa atin. So, mag-ingat tayo sa complacency, kasi kapag ka-complacent tayo, kitang-kita sa klase ng pamumuhay natin. Nag-e-indulge tayo sa mga carnal pleasures. Pang-apat, hindi lang yon, isa pang tanda ng complacency is that they were indifferent to the needs of others. Sabi dito, who drink wine from sacrificial bowls while they anoint themselves, yet they have not grieved over the ruin of Joseph. So sa halip na itong mga tao na ito, mga leaders po ito ng bayan, no? Instead of grieving dahil sa suffering at oppression na nararanasan ng kanilang mga kababayan, yung mga leaders, anong ginagawa nila? Nagpa-party. Ang ginagawa nila, namumuhay sila in extravagance. Wag naman sana sa atin sabihin, nakaka-relate tayo ngayon, but anyway, yun ang malungkot na nangyayari. May oppression sa mga tao, pero ang ginagawa ng mga leaders, nagpa-party sila. Parang yun nangyari kay Joseph, kung maalala nyo, no? Nilagay nila sa bangin sa pit si Joseph, at ang sabi doon, habang nasa pit si Joseph, anong ginagawa ng mga kapatid niya? Sabi sa Genesis 37:24, they sat down to eat meal, kumakain, nag-i-enjoy sa kanilang fellowship habang may nagdurusa sa kanila, at kapatid pa nila yon. So, naging insensitive yung mga leaders. Naging insensitive, sarili lang nila iniisip. And whenever we are complacent, we indulge yung sarili nating mga pleasures, nakakalimutan na natin yung mga tao sa paligid natin. Na merong mga may pangangailangan na dapat tulungan, na may mga tao na sa halip na igugol natin yung oras at resources natin sa kanila, dahil complacent tayo, yung inuuna natin, sarili natin. Yung may pagkalimot sa mga taong nakapaligid sa atin. So, ang complacency, isang tanda nito yung indifference sa mga tao na nangangailangan sa ating paligid. It removes compassion for people. It hardens our hearts from thinking about the welfare of others. And so, ang reason, kasi sarili na lang natin iniisip natin kapag tayo ay kampante na. So, ang punto natin dito, ano bang mga tanda ng pagiging complacent? Nakita natin na ito'y ang tanda nito, na feeling natin secure tayo sa prosperity natin, ipinasinasantabi muna nating isipin yung paghahatol ng Diyos. Namumuhay tayo carelessly at wala tayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa atin. So ang hamon para sa atin, kung itong mga tanda ng complacency, ang hamon para sa atin,
siyasatin natin ang ating mga sarili. Kapatid, have you become complacent bilang isang Kristiyano? Ikaw ba, namuhay ka, iniisip mo na okay ka na? Kasi maayos ang trabaho mo, may pera ka naman, maganda naman ang kalusugan mo, so okay na yan. Kahit na hindi na tayo nagsastrive para sa spiritual na kondisyon natin, tayo ba isinasantabi natin yung pag-iisip ng paghahatol nang sa gayon ma-accommodate natin yung kasalanan natin? Tayo ba ngayon careless tayo sa pamumuhay natin na nakokonsume tayo ng mga bagay dito sa mundo na yun ang nauuna kaysa sa mga spiritual na bagay? At mga kapatid, ang tanong, tumitingin ba tayo sa paligid? At nakikita ba natin ang pangangailangan ng iba? Kung ganitong kalagayan natin, naging complacent na tayo at kailangang lumapit sa Panginoon at humingi ng kanyang tulong upang iwaksi ito dahil ito ay mapanganib. At salamat sa Diyos dahil siya'y nagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Ilapit natin kung tayo ngay nahulog dito ay humingi tayo ng tawad at nawa ay i-revive tayo ng Diyos mula sa ating complacency. Ngayon, pangalawang punto at panghuli, ano yung naging tugon ng Panginoon sa ganitong attitude ng mga leaders ng Israel? So let's consider secondly, the condemnation of complacency. Sabi sa verse 7 to 8, binasa natin kanina, therefore they will now go into exile at the heads of the exiles. The sprawlers banqueting will pass away. The Lord God has sworn by himself. The Lord God of hosts has declared, I loathe the arrogance of Jacob. I detest the citadels. I detest the citadels. I will deliver up the city and all that it contains. Anong naging tugon ng Panginoon natin? Napuot ang Diyos at nag-pronounce siya ng judgment sa kanila. Since they were the front runners ng evil sa kanilang kalagitnaan, sabi ng Panginoon, kayong mauunang ma-exile. Kayong unang hahatulan at kayong unang ma-exile. At matatapos na rin daw ang party nila. Sabi dito, tatapos na ang kasiyahan. Darating na ang paghahatol sa kanila. And their judgment was certain because it is the Lord God, the Lord of hosts. Siya ang nangako dito na siya ang maghahatol. Ang ibig sabihin lang, sabi ng Panginoon sa kanila, di kayo makakatakas sa paghahatol dahil sa inyong ginawa. At yung fulfillment nito, mga kapatid, makikita natin sa 2 Kings chapter 17 verse 6 na na-exile ang bayan ng Israel at ang nauna yung mga leaders nila. So, wag tayong mag-isip na naglalaro lang ang Diyos pag nagbabanta siya. Natanggap ng mga leaders na ito yung paghahatol ng Diyos. At ang ating Panginoon, tandaan natin si Jesus mismo ang nagbabanta sa kanyang iglesia. Kung hindi tayo mag-iingat at hindi tayo magsisisi sa mga kasalanan na mayroon sa iglesia, we find that sa Revelation 2-3 na si Jesus mismo, He calls out His church to deal with sin. Mag-ingat tayo na huwag tayong magpakampante na sabihin natin okay na tayo. Kapag ka tayo, malal din tayo sa complacency, pwedeng matanggap natin ang paghahatol ng ating Panginoon. Now, ang question natin, bakit ba gano'n na lang ang galit ng Diyos sa complacency? Bakit ba gano'n na lang ang attitude ng Diyos dito? And the reason behind that was that complacency was a manifestation of pride. Na sabi dito, di ba, I loathe the arrogance, yung majesty, yung pagpapasikat nila ng Jacob and detest their citadels. Israel exalted itself sa harapan ng Diyos by boasting yung kanilang greatness sa kanilang might and prosperity. At dahil doon, napuot ang Diyos, nagalit ang Diyos na at kahit yung mga citadels nila, sa halip na akala nila matutuwa ang Diyos na nagtayo sila ng matitibay at magagandang magagara ng mga citadels, akala nila matutuwa ng Diyos. Sabi, nagalit daw ang Diyos because these citadels, ito yung nagpapakita ng kayabangan nila. And we know, it's repeated in Scripture
God hates the proud. Simula pa Old Testament hanggang sa New Testament, malinaw ang mensahe ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga mayayabang. God is opposed to the proud. Na kung iniisip natin, maliit lang na kasalanan, ang kayabangan na pwede nating itolerate, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang kayabangan, ito'y kinapopuotan ng Diyos, na ito'y isang bagay na abhorrent sa harapan ng Diyos, na hindi nalulugod ang Panginoon. Sabi sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate. At yung James 4:6 at saka 1 Peter 5, God is opposed to the proud. And because yung kanilang actions, no, yung complacency nila, rooted sa pride, ganun na lang ang galit ng Diyos sa kanila. Na pinapaalala sa atin na yung complacency natin, may pinanggagalingan. Ano yun? Kayabangan. Kayabangan. Kaya dapat tayo ay mag-ingat. When we are complacent, we are proud. Mag-ingat tayo kasi nakita natin, it merits the wrath of God. So ang punto natin sa pangalawang bahagi is that yung complacency, nakita natin, ito'y kinondemn ng Diyos. Bakit? Rooted kasi sa kayabangan. Kaya nga may pagtawag ito sa atin bilang hamon, may pagtawag sa pagsisisi pagdating sa kayabangan ng ating puso. Na mga kapatid, mag-ingat tayo kasi itong pride na ito, wala pong exempted dito. Whether regular ka na miyembro o ikaw ay pastor, whether batang Kristiyano o matagal na Kristiyano, itong pride nananatili sa ating mga puso. At itong pride na ito nagdudulot na nagiging complacent tayo. Kaya sana maging mapagbantay tayo sa ating mga puso. Ipanalangin natin, Panginoon, ilayo niyo ako sa kayabangan na kapag nakikita ko na itong kayabangan sa aking puso, tulungan niyo ako na i-deal ko na kaagad. Kasi kapag hindi natin dinidil kaagad yung kayabangan na yan, unti-unti kinakain tayo niyan. At kapag ito ay pinabayaan natin, tutungo tayo sa isang pamumuhay ng complacency na tutungo sa ating kapahamakan. Yung kayabangan, kasi nagtitiwala ka sa sarili mong prosperity, sa halip sa Diyos, yung kayabangan, yung iniisip mo, malayo pa yung judgment, di pa darating yan. Iniisip mo, kala mo, alam mo lahat. Kayabangan na pamumuhay ng sasapan sarili lamang na huwag mo na isipin yung ibang tao. Mga kapatid, sana magbantay tayo sa kayabangan na siyang nananatili. At kaya dapat magbantay kasi pinoprovoke nun ang wrath ng Panginoon. So in conclusion, sa ating pong pag-aaral, nakita natin, complacency makes us feel self-secured, to disregard God's judgment, indulge in carnal pleasures, and ignore others. And yung complacency, it results in the wrath and judgment of God. Kaya nga pangwakas na hamon, mga kapatid, let's be vigilant. Let's beware of complacency. Let no one here say, di mangyayari sa akin yan, Pastor. Di ako magiging complacent. Meron po tayong isang magandang awitin, no? Isang hymn 400, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. That's who we are, mga kapatid. Those saved by grace, nananatili ang kasalanan. At dahil nananatili ang kasalanan, prone to wander. Kaya nga, ang tanong natin, ayaw ko namang iwanan tayo na sabihin natin, kailangan magbantay. Paano ba natin i-combat itong pagiging complacent pagdating sa Christian life natin? And to end our message, magbigay ako ng 3. Una sa lahat, para makombat natin itong pagiging complacent sa Christian life natin, alalahanin natin palagi, nasa gitna tayo ng Christian warfare. Nasa gitna tayo ng spiritual warfare. Na kung saan yung kalaban natin, si Satanas, yung mundo, at saka yung nananatiling kasalanan ay nandiyan. Walang ceasefire dyan. Walang ceasefire dyan. Patuloy na nangyayari. At kung aware tayo palagi sa realidad na yon, na nasa gitna tayo ng spiritual warfare, maiiwasan na tayo ay
mag-relax at maging kampante. Kasi iniisip natin, andyan lang ang panganib. Actually, nasa loob natin yung panganib, yung ating sariling sinful na nananatiling kasalanan sa atin. So, isang paalala para sa atin na para maging vigilant tayo, hindi tayo mag-relax, hindi tayo maging kampante, alalahanin natin, nasa gitna tayo ng isang spiritual warfare. But secondly, para maialis tayo sa complacency, let's realize our constant need of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin palagi ang ating Panginoon na huwag tayong magkaroon ng attitude kagaya nung Laodicean church. We have need of nothing. No! We always need the Lord Jesus Christ. We do not just need Jesus Christ for our salvation. We need Jesus Christ hanggang umabot tayo sa glory. Kaya ang Ebanghelyo, mga kapatid, hindi lang yan para sa hindi mananampalataya. Ang Ebanghelyo ay para sa atin, sa pagpapatuloy natin hanggang makarating tayo sa kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid, sana makita natin that we would always look to Jesus Christ for help. Apart from Him, we can do nothing. Sana makita natin ang lagi nating pangangailangan kay Kristo. Na lagi tayong nananalangin na, Lord, tulungan mo ako. Sa gitna nitong warfare na ito, hindi ako lumamig at sa halip magpatuloy akong kumapit sa iyo. At panghuli, sana mga kapatid, kung maiiwas tayo sa complacency, we must always recognize yung ating need para lumago sa Christian life. Kasi yung iba nagiging complacent sila kasi iniisip nila okay na sila sa Christian life nila eh. Kontento na. Dami ko nang alam, ganito na ako sa Christian life. Mga kapatid, sana patuloy na nagre-ring sa atin yung 2 Peter chapter 3 verse 18 that we are to grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na hanggang nandito tayo, walang aabot sa atin sa perfection. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba? I press on. Magpapatuloy. So kung maiiwas tayo sa kalamigan na magiging kampante tayo, dapat maisip natin, Lord, gusto ko pang lumago. Gusto ko pang lumago sa biyaya, sa kaalaman. Gusto ko pang lumago sa pagiging kawangis ng Panginoong Yesus. May that be the desire of every individual Christian dito and desire ng church na sila'y lumago pa sa pagiging kawangis ng Panginoon. So ito lamang para sa atin if we are to avoid itong complacency sa Christian life natin. Sana makita natin nasa gitna tayo ng warfare. Sana makita natin kailangan natin palagi si Kristo at makita natin na dapat tayong lumalago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. At para naman sa mga mahal natin sa buhay dito, don't be lulled by complacency. Huwag nating isipin, di ko kailangan si Kristo kasi maayos naman ang buhay namin, may pera kami, wala akong sakit, maganda naman ang relasyon ng mga pamilya ko, at maganda lahat ng nangyayari sa aming buhay. So, walang panganib. Nasa gitna kayo ng napakalaking panganib. In fact, lahat tayo nasa gitna ng malaking panganib. Anong panganib yon? Yung banta ng Diyos ng paghahatol sa mga makasalanan. Kasi lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Kahit anong isip natin na mabait tayo sa harapan ng Diyos, sinasabi ng Diyos, makasalanan tayo. Tayo'y hindi sumunod sa kanyang kautusan. At dahil doon, tama lang na matanggap natin ang kanyang puot, ang kanyang paghahatol. Yan yung pinakamalaking panganib. Yan po ang pinakamalaki nating problema bilang mga tao. Pero alam niyo po, itong problema na to, baka isipin niyo, pwede ko naman sigurong gawa ng paraan. Magbigay ako sa church, magpakabait ako. Hindi po hindi kakayanin. Banal yung Diyos eh. Hindi mo malagyan, matuwid na Diyos. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang Panginoong Yesus. Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, dun lamang may kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa kanyang perpektong katuwiran na pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay, dun lang po natin makukuha ang perpektong katuwiran na kailangan natin upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa isang banal na Diyos. Kaibigan, lumapit ka kay Jesus. Bukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin ka. Ano pang inaantay mo? Bakit ka papanaw sa impyerno ng apoy? Gayong andito si Jesus bilang tagapagligtas. Yakapin mo siya ngayon sa daan ng pagsisisi at pananampalataya na tanging siya lamang ang iyong pag-asa
sa kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa inyong mensahe. Muli naming kinikilala na tanging sa pagpapala nyo lamang ito magkakabunga, kaya inilalapit namin ito sa inyo. Sana po kilusan yung mga puso namin at nawa makita ito sa amin pong pamumuhay. Ito'y tunay na magbigay ng kalugaran sa inyo at papuri. Dalangin din namin ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin na naimbitahan dito, na narinig din nila ang mensahe ng kaligtasan. Nawa makita nila ang kanilang kalagayan at lumapit sa Panginoong Yesus at matanggap din ang pagpapala ng kaligtasan. Ito'y amin pong nilalapit sa inyo sa ngalan ni Yesus. Amen.